Sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, muli tayong nagkatipon upang sama-samang tumanggap ng espiritual na paglalaan mula sa Diyos na Yehova. Ang ating pagpupulong po ngayong gabi ay sasaklawin ng 5 kabanata ng Aklat ng Mga Awit. Awit 11 hanggang 15. May 3 bahagi ang ating pagpupulong, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, at maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. Simulan natin ang ating pagpupulong ngayong gabi sa pamamagitan ng unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. 10 minutong pahayag na may pamagat na isiping nasa mapayapang bagong sanlibutan ka. Ito po ay harap sa atin ni Brother Michael Torres. May kasabihan sa English na every success story started with a dream. O sa Tagalog ay bawat tagumpay ay nagsimula sa isang pangarap. Nakita natin sa isang kasabihan na yun, napakalaki ng epekto ng iniisip natin sa mga ginagawa natin. Kaya paano makatulong sa atin ang Biblia para maisip naman natin yung mga positibong bagay at makayanan yung mga problema natin sa buhay natin sa ngayon. Halimbawa, ang una nating teksto sa Awit 11, 2 at 3. Tignan natin, pesuyo po sa ating mga Biblia. Awit 11, 2 at 3. Ang sabi, inihahanda ng masasama ang busog. Inilalagay nila sa bagting ang kanilang palaso para panain mula sa kadiliman ang mga tapat ang puso. Kapag nagiba ang mga pundasyon, anong magagawa ng matwid? Kitang-kita natin sa ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, yung nangyayari na ito. Oo, isang karahasan o krimen na mula noon hanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin. Baka nga makita natin sa TV, sa social media, o baka pa nga sa pamayanan natin. At binabanggit na sa 3, na makita natin na pag nagiba ang pundasyon, na tumutukoy sa kaayusan o kautusan ng mga tao, oo, unti-unting nasisira dahil hindi sumusunod ang mga tao sa batas. O kitang-kita natin at ramdam na ramdam natin yung hirap ng panahon natin. Kaya paano makakatulong yung Biblia na makapagbigay sa atin ng mapag-iisipan para maging payapa? Tignan naman natin yung binabanggit sa Awit 11.5. Ituloy lang po natin sa verse 5. Sa 5 po, kasuyo po sa inyo, kung nandiyan na po kayo ang sabi, sinusuri ni Jehovah ang matwid pati ang masama. Napopuot siya sa sino mang mahilig sa karahasan. Oo, pinapangako ng tekstong ito ng Biblia na aalisin ni Jehovah ang lahat ng masasama. Pero paano kaya natin nasigurado? Ang sinabi lang naman na popot si Jehovah sa mahilig sa karahasan. Oo, alam natin bilang mga Kristiyano, kilalang kilala natin si Jehovah. Siya ay Diyos ng katarungan at ang banal na Diyos. Kaya hindi niya kakayaan o pahihintulutan na manatili ang kasamaan magpakailanman. Ipinapangako niya sa atin at makapagtiwala tayo na pagdating ng kanyang kaharian, lubusan niya itong aalisin. Kaya bilang Kristiyano, makakapagtiwala tayo sa Diyos na Jehovah. Dahil hindi lang pag-asa yung binigay niya sa atin, binigyan niya rin tayo ng pananampalataya. Pananampalataya na makita yung garantiya na tutuparin ni Jehovah, katulad ng mga nakita natin sa mga teksto, yung pangako niya. Kaya ano pa yung dapat nating gawin para maging totoo sa atin yung mga pangako ni Jehovah? Tignan natin yung isang halimbawa, pamilyar din tayo dito, no? Si Haring David. Si Haring David din ay napaharap sa maraming problema. At baka nga naranasan din natin yung mga problema niya o pareho tayo. Kung hindi man parehong-pareho, pero baka maisip natin o mga problema natin sa kalusugan,
pagsulong sa edad, o kaya naman pag-uusig o problema sa buhay o pamilya. Ano kaya yung nakatulong sa kanya na malagpasan ng lahat ng ito? Tignan natin ulit yun sa awit 13, 5 and 6. Sa 13, 5 and 6, ang sabi, "Nagtitiwala ako sa iyong tapat na pag-ibig. Magsasaya ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawit ako kay Jehovah dahil sa gana niya akong pinagpala." Oo, katulad ni David, nagtiwala siya sa tapat na pag-ibig ni Jehovah. Pinag-isipan niyang mabuti, binulay-bulay niya yung mga pagpapala at kung paano siya tapat na tinulungan ni Jehovah. Ang matapat na pag-ibig, hindi lang yun isang basta mahal siya ni Jehovah. Ang tapat na pag-ibig ay pagpapakita ng patuloyan na paggabay sa kanya ni Jehovah o pagtulong sa kanya dahil mahal siya ni David. O katulad ni David, pwede rin nating pag-isipan yung mga naitulong din sa atin ni Jehovah. At kung gagawin natin yun, ililigtas tayo ni Jehovah at tutulungan din. Ano pang natutunan natin sa tekstong ito? Natutunan din natin dito yung magsasaya ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Napakaganda ng sinabi ni Haring David dito, no? Kasi bakit? Talagang inaasam-asam ni David yung araw na tutulungan siya ni Jehovah. Talagang iniisip niyang mabuti. Pinag-iisipan niya na nandyan na yung tulong ni Jehovah lagi. Tapos, kung gagawin din natin ito, makakapagtiis din tayo habang hinihintay yung bagong sanlibutan. Pakisuyo po sa ating larawan. Yan, tignan muna natin saglit mga kapatid, no? Isipin natin yung, andyan na tayo sa ganitong klaseng buhay. Salamat po sa larawan, no? Gamang nakita na natin, merong gustong pagawa sa atin ang ating workbook dito sa subukan ito sa Ezekiel 34:25. Nandiyan na po ba kayo? Sa cellphone ko na mabasahin, medyo nawala. Sa 25 ang sabi, "At makikipagtipan ako sa kanila para sa kapayapaan, at aalisin ko sa lupain ang mabangis na hayop, para makapanirahan sila sa ilang ng panatag at makatulog sa mga gubat." Pakisuyo po ulit sa larawan. Katulad ng makita natin sa larawan mga kapatid, ano pong masasabi natin? Kung babalikan po natin mga kapatid yung ating unang sinabi o yung pambungad, napakalaking tulong kung pag-iisipan natin yung mga bagay. Halimbawa, sa isang nagkatrabaho, tinitiis niya yung trabaho kahit mahirap. Dahil alam niya sa dulo nun, makakapag-sweldo siya at magagawa niya ng gusto niya at matutulungan din yung pamilya niya. Katulad din ng litrato, kung pag-iisipan din nating mabuti kahit nahihirapan tayo sa ngayon sa ating buhay, may mga problema, kung pag-iisipan din natin yung ganitong klaseng buhay, makakaya natin yung mga problema at magiging positibo tayo. Pag-isipan nating mabuti, no, kung paanong ang isang babae, sa ngayon, baka hindi natin ito makita o magawa eh. Dahil natatakot tayo na baka kung anong mangyari sa atin pag-uwi natin. Pero kita natin sa larawan kung paano mahimbing natutulog ang isang babae, katabi pa ng mabangis na leon. Oo, lahat ng ito ay makakamtan lang natin sa isang bagong paraiso. At nawa, patuloy nating isipin na nasa bagong sanlibutan na tayo. Maraming salamat, Brother Michael Torres, sa mahusay na pagharap sa atin ng inyong bahagi sa unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Tumako tayo mga kapatid doon sa ikalawang bahagi, espiritual na hiyas. Ito po ay pangungunahan sa atin ni Brother Andy Panganiban. Bago sa ating unang tanong mga kapatid, sino muna ang nais bumasa ng Aklat ng Awit, Kabanata 14, talata 1?
tayo sa gitna kay Bart, kay Suyo. Sinasabi ng mangmang sa sarili, walang Jehova. Ang mga ginagawa nila ay napakasama at kasuklang-suklam. Walang gumagawa ng mabuti. Salamat sa malinaw na pagbasa. Sa ating unang tanong, paano pwedeng makaapekto sa mga Kristiyano ang mga negatibong saloobin sa tekstong ito? Kay Sister, sa gitna. Yung awit 14.1 ay tumutukoy sa individual na mangmang o hangal. Ito po yung nakakakilala sa tunay na Diyos, pero mas piniling sundin ang panuntunan ng tao sa halip na mga panuntunan ng tunay na Diyos. Kaya kung hindi magiging mapagbantay ang isang Kristiyano sa negatibong saloobin mula sa isang mangmang o hangal, maaring hindi siya makagagawa ng tamang mga desisyon gaya halimbawa ng hindi niya pakikipagtulungan sa mga kaayusan ng kongregasyon. Salamat po. Karagdagan pang punto kay Brother Umali. Kaya para maiwasan kong magkaroon ng ganyang mindset pagdating sa mga kaayusan, gusto kong iwasan yung mga tanong na bakit. Halimbawa, bakit may ganitong kaayusan? Bakit may ganyang tagubilin? Sa halip gusto kong tanungin, paano? Paano ko masusunod yung kaayusan? Paano ko masusuportahan yung tagubilin? Upang sa gayon, maging masunurin ako kahit hindi ko alam kung anong dahilan sa likod ng kaayusan. Salamat sa punto. So bakit gagawin paano? Kay Brother Jim Luistro, kay Suyo. Binanggit ng reference na marami sa ngayon ang para bang naniniwala naman sa Diyos. Kasi sabi doon, walang Jehova. Although dumarami rin yung mga tao na nagiging ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Pero ang point, maraming tao sa ngayon, naniniwala naman merong Diyos, pero hindi nila naiisip na meron silang pananagutan sa mga desisyon nila, lalo na sa mga pamantayang moral. Sabi nga doon, parang may kalayaan pumili ang bawat isa kung ano yung standard na susundin niya. Kaya baka doon tayo maapektuhan. Hindi tayo maaring malayo para sa isang lingkod ni Jehovah na mag-isip na, ay wala talagang Diyos. Pero baka maapektuhan tayo o mahawa tayo na mag-isip na pwede rin tayo magtakda ng sarili nating mga pamantayan. Kaya maging maingat tayo. Napakagandang punto. So nakuha na po yung punto. Dumako na tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang ang nagustuhan mo? Kay Sister Lilia Vasquez, pakisuyo. Sa awit 11, verse 4 and 5, pinakikita lamang ng talata na talagang interesado ang Diyos na Yehova sa lahat ng uri ng tao. Dahil hindi lamang niya ako tinitignan, kundi sinusuri niya ako. Kaya naman kung nag-iisip ako ng masama sa aking kapwa, tiyak na alam ito ng Diyos na Yehova at talagang napopoot siya. Nababasa rin niya ang nilalaman ng aking puso, pero hindi siya nagtutuon ng pansin doon sa aking maliliit na pagkakamali, kundi nagbibigay siya ng konsiderasyon. Kaya naman napakahalaga na lagi akong makinig sa Kanya at kilalanin siya bilang dakilang maibiging Ama at Guro. Salamat po sa napakagandang puntong yun. Sino pa po? Kay Sister Umali. Sa awit 11.5, binanggit dito na sinusuri ni Jehovah ang matuwid. Kaya ano po bang ulat sa Biblia na sinusuri ni Jehovah yung matuwid? Sa Genesis 6.9, binanggit na si Noe ay isang matuwid na lalaki. Siya at ang kanyang pamilya ay naging masunurin sa Diyos na Jehovah at ganoon din hindi rin sila umibig sa karahasan kaya sila naligtas. At paano din po ba ipinakita ni Jehovah na napopoot siya sa karahasan? Nung pinuksa niya po yung lahat ng mararahas nung panahon ni Noe sa pamamagitan ng baha. Salamat, Sister Umali. Ay, kay Sister Riza. Dito po sa awit 14:2, pinapakita rin po dito na si Jehovah, tinitingnan niya yung mga tao kahit nasa langit siya. Kaya napatibay po ako nito na hindi po ako nag-iisa lagi kasi alam kong laging nandyan si Jehovah. Tinitingnan niya ako at handa siyang tulungan kapag ako ay may problema. Salamat, Sister.
Kay Brother Chito, dito sa gitna. Nagustuhan ko yung binanggit ng 15:4, no? Na kung saan isa sa mga bagay na kasanuklaman ni Jehovah, sa mga kinasuklaman niya, yung sinasabi dito na hindi siya sumisira sa pangako kahit pa makasama ito sa kanya. So may pagkamisan, disadvantage pala yung nagbitaw tayo ng pangako, ay bakit ko pa nasabi yun? Nagka-problema tuloy ako. So nangako na tayo, ang uwayo, kaya sikapin natin tupurin kasi hindi natutuwa doon si Jehovah kahit disadvantage sa atin. Kailangan yung pangako hindi napapako. Sino pa po ang may karagdagang punto? Kay Brother Nolan Vasquez. Sa awit 13:3, binanggit ni Haring David na, tingnan mo ako, sagutin mo ako, o Jehovah na aking Diyos. Sa pananalita po nito, talagang sabik na sabik si Haring David na ililigtas siya ng Diyos na Jehovah. Katulad na paraan, tayo din naman. Sabik na sabik tayo, natulungan tayo ng Diyos na Jehovah na matagumpayan natin ano man yung mga hamon natin na nadaranasan. Salamat, Brad. Kay Sister Di Macali. Personal ko nga pong napahalagahan yung awit 13:5, yung pagtitiwala natin sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Kung minsan kasi naiisip natin na dahil sa kaguluhan ng daigdig, masabi natin na parang walang Diyos. Pero sabi nga sa teksto, magsasaya tayo dahil sa inaasam nating pagliligtas niya sa hinaharap. Salamat sa magandang komentong yun. Brother Luis Trolet. Jean Luis Tro. Sa awit 15:1, sabi, O Jehovah, sino ang pwede maging panauhin sa iyong tolda? Sino ang pwedeng tumira sa iyong banal na bundok? Maaari natin gamitin ito sa ministry, sa punto na hindi pwedeng lahat ng gawin ng tao, kahit masama, ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi pwedeng basta tanggapin natin si Lord, okay tayo. Kasi gaya nga ng binanggit nun sa 1, sino ang pwedeng maging panauhin sa iyong tolda? Halimbawa, kung pipili ka ng bisita, pwede ba kahit sino pwedeng pumunta sa bahay mo? Kaya ganun din ang Diyos. Pinipili din niya at niline up dito yung ilan na kailangan talaga gumagawa siya ng mabuti. Magandang punto po yun. Salamat. May oras pa po tayo. Sino pa po ang may... kay Sister MJ sa likod. 12:2, sabi doon na puputulin ni Jehovah yung dila ng mga sinungaling o ng mambobola. Kaya yung isa na ganito yung kanyang pananalita, yung uri ng kanyang mga, yung sa loob niya na laging nagsisinungaling o nambobola, maaring ikapahamak niya ito sapagkat si Jehovah na Diyos susulitin niya yung bawat isa ayon sa kanyang pananalita. Salamat, Sister MJ. Kay Sister Licanda. Suyo. Dito din po sa awit 15:2, sinabi po dito, ang taong may malinis na pamumuhay, gumagawa siya ng tama at nagsasabi ng totoo sa puso niya. Kaya po kung lumalakad po tayo ng may katapatan sa Diyos na Jehovah, sigurado po yung ating pagpapalain po tayo ng Diyos na Jehovah. Salamat, Sister. Para sa ating huling komento, kay Sister Arjona Esuyo. Sa awit 12:1 and 2 po, nagsumamo ang salmista dito na iligtas siya dahil ang mga tao ay hindi na tapat. Parang sa kanya naglalaho na ang mga tapat sa sangkatauhan. Pinapakita nito na kailangan po ng tunay na mga Kristiyano na mag-ingat sa kanilang pakikisalamuha sa sanlibutan, gaya na po sa paaralan o sa trabaho. Dahil ang pagguho po ng moralidad sa sanlibutan tulad ng pagsisinungaling ay pwedeng makahawa sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Salamat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pakikibahagi sa ating spiritual na yes. Maraming salamat, Brother Andy Panganiban, sa pangunguna ng talakayan sa espiritual na hiyas. Dumako na tayo mga kapatid sa ating unang estudyante para sa pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng mga awit, Kabanata 13, mula talatang 1 hanggang Kabanata 14, talatang 7. Sa loob ng 4 na minuto, subaybayan natin si Brother Andre Panganiban. Hanggang kailan mo ako kalilimutan, O Jehovah? Magpakailanman ba? Hanggang kailan mo itatago sa akin ang iyong mukha?
Hanggang kailan ako mababahala at malulungkot araw-araw? Hanggang kailan magtatagumpay sa akin ang kaaway ko? Tingnan mo ako, sagutin mo ako, O Jehova na aking Diyos. Bigyan mo ng liwanag ang mga mata ko, para hindi ako matulog sa kamatayan, para hindi sabihin ng kaaway ko, natalo ko siya. Huwag mong hayaang magsaya ang mga kalaban ko sa pagbagsak ko. Nagtitiwala ako sa iyong tapat na pag-ibig. Magsasaya ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawit ako kay Jehova, dahil sa ganan niya akong pinagpala. Sinasabi ng mangmang sa sarili, walang Jehova. Ang mga ginagawa nila ay napakasama at kasuklam-suklam. Walang gumagawa ng mabuti. Pero tinitingnan ni Jehova mula sa langit ang mga anak ng tao para makita kung may sino mang may kaunawaan. Kung may sino mang humahanap kay Jehova. Lahat sila ay lumihis. Lahat sila ay masasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Bakit hindi nakakaintindi ang mga gumagawa ng mali? Nilalamon nila ang bayan ko na parang kumakain lang ng tinapay. Hindi sila tumatawag kay Jehova, pero mababalot sila ng matinding takot dahil si Jehova ay kasama ng henerasyon ng mga matwid. Kayong masasama, hinahadlang ninyo ang mga plano ng dukha, pero si Jehova ang kanlungan niya. Manggaling nawa sa Sion ang kaligtasan ng Israel. Kapag tinipong muli ni Jehova ang kanyang bayang na binihag, magalak nawa ang Jacob, magsaya nawa ang Israel. Okay, maraming salamat, Brother Panganiban, sa mahusay na pagbabasa ng iyong bahagi. Si Brother Panganiban ay sinasanay natin sa Aralin 2 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang Aralin 2 ay may pamagat na pagiging natural. Bakit ba importante yung pagiging natural sa iyong pagbabasa? Bueno, kapag tayo ay nagsasalita ng natural, mas nararamdaman na ito ay mula sa ating puso. Sa bahagi ni Brother Panganiban, napansin natin dun na ikinapit niya yung pagsasanay dito na kung may babasahin kang sinabi ng isang tao, basahin ito ng may damdamin, pero wag namang sobra. So napansin ba ninyo mga kapatid kung paano binasa ni Brother Panganiban yung mga talata na kung saan ay binabanggit o parang binibigkas ng isang tao? Binigkas niya ito ng may damdamin na parang tunay na nagsasalita yung tao. Sa kabuuan, naging mahusay ang pagganap sa iyong bahagi, Brother Panganiban. Dumako na tayo sa pangalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron tayong 4 na estudyante na sasanayin sa gabing ito para sa pangalawang bahagi ng ating pagpupulong. Ang unang bahagi sa loob ng 2 minuto, ang setting ay pagpapasimula ng pakikipag-usap, kung saan makikita natin kung paano iimbitahan ang kausap na dumalo sa memorial. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister Jean Daulong kasama si Sister Cecil Jacinto. O Jean, sabi mo may sasabihin ka sa akin nung nakaraang nagkita tayo. Ano ba yun? Ay, oo, naalala ko. Kasi imbitahan sana kita sa memorial namin. Ibigyan kita ng invitation sa March 24. Sa Kingdom Hall lang naman namin. Ganun ba? Eh, hindi naman ako Christian. Bakit bibigyan mo ko ng ganyan? Bigay mo na lang yan sa iba. Actually, para to sa lahat ng uri ng tao. Kagaya mo. Kaya nga isang pribileyo sa akin na matanggap mo yung imbitasyon namin. O, ganun. Para din pala sa akin yan. Eh, kung sakasakaling sumama ako dyan sa imbitasyon na yan, ano naman pakinabangan ko dyan? Actually, time na pala natin. Oo, tapos na yung break time. Di bale, sa susunod na pag-uusap natin, yan agad ang sasabihin ko sa'yo kung ano yung kapakinabangan na makukuha natin sa pag-attend ng memorial namin at saka yung iba pang mga detalye. Sige, tara na, baka pagalitan tayo ni Bus. Salamat Sister Daulong sa iyong mahusay na bahagi kasama si Sister Criselda Jacinto. Anyway, ang kanyang pagsasanay ay nandun sa ating brochure na Mahalin
ang mga tao. Piliin ang mga salitang gagamitin mo. Doon sa ating tagubilin o pagsasanay, binanggit dito na ano ang iyong pwedeng gawin kapag hindi Kristiyano ang iyong kausap. Bueno, sa ating nakita, marahil ay hindi rin siya isang saksi ni Jehovah at hindi rin siya isang Kristiyano. Kaya maaari tayo mag-adjust doon sa ating paraan ng pakikipag-usap kung paano natin ipapasok yung ating mensahe. Hindi naman kailangan natin agad-agad na magbasa ng Biblia. Sa halip, kailangan natin mag-adjust doon sa ating pakikipag-usap para makuha natin yung loob o maabot natin yung puso ng ating kausap. Okay, maraming salamat Sister Daulong at sa iyong partner na Sister Griselda Jacinto. Tumungo tayo mga kapatid doon sa pangalawang bahagi pangalawang estudyante sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong. Ang setting ay pagpapasimula muli ng pakikipag-usap. Ito naman ay sa bahay-bahay. Ito ay kalimatan sa atin ni Sister Risa Dehar kasama ang kanyang may bahay, si Sister MJ Abellanosa. Tunghayan natin ang kanilang bahagi. Hello, good morning. Gusto sana kitang imbitahan sa isang napakahalagang okasyon na dadaluhan ng milyong-milyong tao. Ito yung may kinalaman sa anibersaryo ng kamatayan ng Panginoong Jesus. March 24, Sunday siya. At saka before niyan, invite din kita sa isang special talk. At sa invitation na yan, nandyan yung buong detalye. Sana makadalo ka kasama ng buong pamilya mo. Sige, subukan lang namin ha kasi linggo ito, busy kami pag linggo. Ganun ba? Okay lang, naiintindihan ko at saka salamat sa pagsisikap. Na-appreciate ko rin yung time na binigay mo sa akin kasi alam ko busy ka. Ako nga pala si Riza. MJ naman. Salamat. Salamat Sister Risa Dehar sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Sister Dehar naman ay ating sinasanay doon sa Aralin 3, number 4, noong ating brochure na mahalin ang mga tao. Sinabi dito, maging mabait at magalang sa pakikipag-usap. Paano ba ipinakita ni Sister Dehar doon sa kanyang bahagi yung pagiging mabait at magalang? So doon sa kanyang bahagi, nakita natin na bagaman busy yung kanyang may bahay, hindi niya ipinilit yung kanyang pag-iimbita. So inunawa niya na siya ay busy, pero sa halip ay nagpasalamat siya at hinimok niya na pag-isipan ng mabuti yung kanyang imbitasyon. Sabi dito sa ating brochure, pag-isipan ang sasabihin mo at kung paano mo iyon sasabihin. Iwasan ang mga salitang makakasakit sa kanya. Salamat Sister Dehar sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Ang ikatlong estudyante natin para sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong ay gagampanan ni Sister Angel Flores kasama ni Sister Iris Jacinto. Ang kanilang bahagi, muli, pagpapasimula ng pakikipag-usap at ang setting ay bahay-bahay. Tunghayan natin ang kanilang bahagi. Hi po, ako po pala si Angel. Pwede ka po bang makilala? Ako naman si Irish. Ano po yun? Nandito po kami upang mag-imbita sa isang napakalagang okasyon po. Talaga? Anong okasyon yan? Familiar ka po ba sa selebrasyon na tinatawag na mahal na araw ng ibang mga tao? Kami naman na mga saksi ni Jehovah, ipinagdidiwang namin ito bilang pag-alala sa kamatayan ni Jesus. Tinatawag namin itong memorial ng kamatayan ni Jesus po. Bakit ba ginagawa yan? Masasagot iyan ng Biblia dito po sa Lucas 22 verse 19. Pwedeng pabasa po. Sige. Sabi dito, kumuha rin siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy niyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Ayon po sa binasa ninyo, binanggit diyan na patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alala sa akin. Isa itong utos para sa atin, kaya isang beses taon-taon namin ito ginagawa bilang pag-alala sa kamatayan ni Jesus dahil ibinigay niya ang buhay niya para sa atin bilang pantubos po. Oo nga pala, no? Sinakripisyo ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Tama ka sa araw na iyon, may isang magpapahayag na base sa Biblia na tatalakay sa kahalagahan ng kamatayan ni Jesus at kung paano tayo may kinabang sa ginawa ng Diyos at ni Kristo para sa atin po. Okay. Sige, maganda kang umaten sa ganyan.
Salamat po at interesado kang pumunta sa araw na iyon. Dito nakaulit ang detalye ng memorial ng kamatayan ni Jesus. Gaganapin ito sa March 24, 2024 sa oras na 5:45 p.m. at ito naman ang address po. Buti malapit lang sa amin. Opo, at napansin ko na interesado ka sa araw na iyon. Kaya bago ako umalis, mayroon kaming inaalok na libreng pag-aaral mula sa Biblia. At pwede itong simulan sa brochure na ito na masayang buhay magpakailanman po. Oo. Interesado akong matuto mula dito. Salamat po. Pwede bang magtanong kung anong araw at oras ka po pong pwedeng balikan? Sa ganitong araw at oras din para wala akong pasok. Sige po, makakaasa ka na darating ako. Salamat po. Salamat. Salamat, Sister Flores, at sa iyong may bahay na Sister Jacinto Atamosa. At ikaw, Sister Flores, ay ating sinasanay dun sa Aralin 7, number 4 ng ating mahalin ang mga tao na brochure. Makipag-appointment. Doon sa kanyang bahagi, nakita natin, after niyang imbitahan doon sa memorial gamit yung ating imbitasyon, sinamantala niya yung pagkakataon na makapag-alok ng pag-aaral sa Biblia. At pagkatapos noon, ay tinanong niya kung ano yung convenient na oras at kung anong araw siya pwedeng puntahan. Base doon sa ating tagubilin, mahalaga na makikipag-appointment tayo at sisikapin natin na balikan yung ating kausap sa oras at lugar na napagkasundoan natin. Mahalaga ito para maipakita natin sa kanila na talagang seryoso at nagmamalasakit tayo at nais natin makatulong sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-aral ng Biblia. Salamat, Sister Flores at Sister Atamosa, sa mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Ang huling bahagi ng huling estudyante na ating sasanayin sa gabing ito, sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ay ang bahagi na paggawa ng alagad. Sa loob ng 5 minuto, tunghayan natin ang bahagi ni Sister Lota Maglangit kasama si Sister Rose Libres. So, dito na po tayo, Ate Rose, sa repaso ng Aralin 13. Ano ba yung mga natutuhan natin? Meron kasi po itong 3 tanong. Yung una, ano yung nararamdaman nyo sa mga itinuturo at ginagawa ng mga huwad na relihiyon? Sa totoo lang, nalulungkot ako at naawa ako doon sa maraming mga tao na nailigaw ng maling turo ng mga leader ng mga false religion. Ayun, salamat po sa inyong sagot. Actually, kahit sino na nakakaalam ng katotohanan, yan din po yung nararamdaman. So dito na po tayo sa ikalawang tanong. Ano naman po yung nararamdaman ng Diyos? Siyempre pa, nasasaktan din siya kasi sinisira nila yung reputasyon niya. Ayun. Sa ikatlong tanong, ano naman po yung gagawin niya sa mga huwad na relihiyon? Nangako siya na pupuksain niya ang lahat ng ito at hindi na iiral muli. Nandito yon sa Apokalipsis 18:21. Ayun, salamat po sa pag-quote ng teksto, Kaya malinaw na malapit nang alisin ng Diyos ang lahat ng huwad na relihiyon. So mahusay po. Dito na tayo sa subukan mo ito. Meron po ba kayong naisip na gustong subukan? Yung sabihin ko sa iba yung mga natutunan ko tungkol kay Jehovah. Ayan, tiyak na matutuwa po ang Diyos sa gagawin nyo. Dito po tayo sa tingnan din, talakayin po natin ito. Alamin natin yung 2 bagay na ayaw ng Diyos pero ginagawa pa rin ng mga relihiyon. Yung una, yung kategorya 1, pagsamba sa huwad ng mga Diyos. So, pwede po pakibasa. Ayan, salamat. So, dito po, inilalarawan ng Bible na yung pagsamba dun sa huwad ng mga Diyos, ginamit yung terminong gaya ng walang kabuluhan, hindi mapapakinabangan. Bakit kaya yun po yung ginamit? Dito sa Jeremias 10:3-5, binanggit dito na hindi nga sila makapagsalita, hindi rin makalakad, at hindi rin sila makakagawa ng mabuti. Yun, tama. So, walang buhay na mga Diyos, kaya walang kabuluhan. Ano po naman yung utos para hindi tayo ma-impluwensyahan? Inuutusan tayo na humiwalay sa kanila. Paano po kaya natin ito gagawin? Siyempre, iwasan nating masangkot sa mga huwad na relihiyon,
at hindi tayo dapat wala tayong koneksyon o kaugnayan sa kanilang mga gawain at pati sa mga organisasyon nila. Ayun. Dito na po tayo sa category 2. Pwede pakibasa po? Ayan, salamat. Pwede bang paghaluin yung tunay tsaka huwad na relihiyon? Ay, hindi pwede kasi hindi naman niya sinasang-ayunan ng Diyos na Jehovah. Ayun, tama. Kaya hindi tama na sumamba sa tunay na Diyos pagkatapos naman naniniwala tayo dun sa mga kaugalian ng mga huwad ng mga Diyos. Saan po kaya dapat nakasalig yung turo ng isang relihiyon? Dapat nakasalig ito sa katotohanan, ano? Ito nga yung Biblia. Meron kasing mga relihiyon na talagang yung mga turo nila wala sa Biblia. Ayun, gaya nga ng Trinidad, yung immortal na kaluluwa, ay ilan lamang po yan. So, paano po naman matutulungan yung mga tao para mas mapalapit tayo sa Diyos? Kasi ang isang relihiyon dapat may epekto sa buhay ng isa at sinusunod nila yung ginagawa nila sa buhay nila, ina-apply nila, yung mga natutunan nila. Ayun, salamat. Yung application po, no? Kaya malinaw na ang isang relihiyon po na katanggap-tanggap sa Diyos, dapat dalisay, walang kapintasan, walang pagpapaimbabaw na pagsamba. So, napakaganda po ng pinag-aralan natin, tsaka napakahusay ng mga sagot nyo, kaya at nakita ko mula sa puso. Susunod, pag-aaralan po naman natin yung Aralin 14. Okay, salamat. Salamat, Sister Maglangit, at sa iyong may bahay, Sister Rose Libres. Si Sister Maglangit ay ating sinasanay sa Aralin 12 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo, mabait at may empatiya. Sa bahagi ni Sister Maglangit, nakita natin na kinapit niya yung ikatlong bullet. Ipakita mong nagmamalasakit ka. Paano natin gagawin ito? Sa pamamagitan ng pagsasalita ng may mabait na tono ng boses at angkop na pagkumpas. Makakatulong ito para maipadama natin sa ating tagapakinig na tayo ay talagang nagmamalasakit sa kanila. Sa bahagi ni Sister Maglangit, nakita natin na talagang mahinahon, mababa yung kanyang tono at nagpakita siya ng mabait at malasakit na paraan ng pakikipag-usap doon sa kanyang may bahay. Salamat, Sister Maglangit, sa iyong bahagi, gayon din sa iyong may bahay. Dumako na tayo mga kapatid sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago tayo magsimula sa unang bahagi, awitin muna natin ang awit bilang 8 na may pamagat na si Jehovah ang ating kandungan. Ito po ay halaw sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 91. Ang unang bahagi ng ating pamumuhay bilang Kristiyano ay pagtalakay. At meron din tayong mapapanood na video dito mga kapatid. Ang pamagat ay, ang karunungan ay nakahihigit sa mga sandata. Subaybayan natin ang bahagi ni Brother Ezekiel Magpil. Sa buong bansa o sa buong daigdig, meron mga saksi ni Jehovah. At hindi exempted ang mga saksi ni Jehovah kung magkakaroon ng karahasan. Pero alam ni Jehovah na pwede tayong mag-alala dahil sa mga nakikita natin na mga karahasan na pwede rin mangyari naman sa atin. Naiintindihan niya na kailangan natin ng proteksyon. Ano ang pinakamagandang proteksyon na pwedeng ibigay ng ating Diyos na si Jehovah? Ginagamit niya unang-una ang kanyang salita, ang Biblia. Tingnan natin ang binabanggit ng unang bahagi ng Ecclesiastes 9:18. Sabi sa unang bahagi, ang karunungan ay nakahihigit sa mga sandata. Paano magiging karunungan at higit ito sa mga sandata? Sa Biblia, meron tayong mga mababasang mga prinsipyo na pwede makatulong sa atin na maiwasan na hindi tayo maapektuhan ng mga karahasan na nakikita natin sa nakapaligid sa atin. Talakayin natin yung mga teksto dito, mga kapatid. Titignan natin kung anong prinsipyo yun nandoon. Sa Ecclesiastes 4:9 at 10, sinabi doon na ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa. Ano ibig sabihin nito? Ano yung prinsipyo yung nakapaloob doon? Pwede kayong sumagot, mga kapatid. Yung batay katabi ni Harold, si Kelly. Huwag
pumunta sa mga delikadong lugar ng nag-iisa. Ayan, yan isang simulain, no? Kaya sa paglabas natin sa larangan, laging dalawa. Lalo na kung lugar na pupuntahan natin medyo delikado. Sa Kawikaan 22:3, nakikita ng matalino ang panganib, paano natin makakapit ang prinsipyong ito. Sige, si Brother Luis, ito muna. Ibig sabihin kailangan lagi tayong maging alerto. Kasi hindi natin alam, baka mamaya nagkakagulo na pala doon sa pinuntahan natin. Kasi gabi nga doon, nakikita ng matalino yung panganib. So, kailangan makita natin yung panganib. At pag nakita natin yun, yun yung panahon upang lumisan na tayo. Ayan. Kaya sa ministeryo, kapit sa atin yun, no? Pag nakita natin na may nagiinuman doon sa lugar na pupuntahan natin, iiwasan natin iyon. Isa pa yun, Kawikaan 26:17 na sabi doon, punto dito doon sa tekstong iyon na huwag makisangkot sa away ng iba. Huwag tayo maikisyoso kung may nag-aaway. Pwede tayong mapasali doon. Isa pa yung Kawikaan 14:17. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Paano natin maikakapit ito? Sabi diyan, kapag parang nagkakagulo na sa lugar kung nasaan kayo, umalis agad tayo. Pag nakikita natin na medyo magulo na doon sa lugar na pupuntahan natin, huwag na tayong tumuloy. Huwag na natin ituloy yung pangangaral kung nakikita natin yung mga tao doon na nagkakagulo na. Sa puntong ito, makakapanood tayo ng isang video na tularan ang may pananampalataya, hindi ang mga wala nito. Si Enoch, hindi si Lamek. Panoorin natin ang video. Llama Enrique. Muntik na namang mapatay ng mga gang ang anak namin. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Kami lang dito ang walang baril. Ayaw ko namang magkaroon ng baril kahit pa para sa pamilya ko. Pero paano ko sila poprotektahan? Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang paghihintay sa mga bagay na may garantiya. May pananampalataya naman ako, pero kung magkakaroon ako ng baril para protektahan ang pamilya ko, di ba maiintindihan naman ako ni Jehovah? Hindi ko magagawa yun. Hindi lang naman ako ang nakaranas ng ganito. Hebreo 11:5. Tumanggap siya ng patotoo na lubusan niyang napalugdan ang Diyos. Mararahas ang mga tao noong panahon ni Enoch, pero lumakad siyang kasama ng Diyos. Tutularan ko ang pananampalataya niya. Salamat sa napakagandang video. Nais niyo bang pasalamatan? Sa tanong tayo, sabi doon sa tanong sa video, paano nakatulong ang halimbawa ni Enoch sa desisyon at paggawi ng isang ama noong magkaroon ng karahasan sa lugar nila? Kita natin sa video, no? Nagkaroon ng karahasan sa lugar nila. Si Brother Umali.
hindi siya nagdesisyon na magkaroon ng sarili niyang barel para madepensahan yung pamilya niya. Nakatulong yung halimbawa ni Enoch. Noong panahon ni Enoch, marahas din ang panahon niya, pero hindi tinuruan si Enoch na gumante, lumaban. Kaya tinularan niya yung halimbawa ni Enoch. Ano yung unang pumasok sa isip niya? Yung ini-imagine niya o si Sister CK? Siyempre bilang isang ama, ang unang nasa isip ang protektahan ng pamilya. Nasa sitwasyon silang mahirap at parang bilang ama ng pamilya, parang siya siyempre ang dapat manguna sa pag-ingat sa pamilya. Pero kung magkakaroon siya ng baril, para siyang nagtiwala doon. Ang nakatulong sa kanya yung Hebreo 11:1 na ang pagtiwala hindi sa sandata kundi kay Jehovah. Yan. Sino pa nakapansin sa video? Si Brother Roy, mata. Nabulay-bulay niya itong Hebreo 11:5 din. Sabi niya, anong panahon ni Enoch? Talagang matibay yung pananampalataya ni Enoch. At inisip niya rin na kung meron siyang baril, totoo kaya ang pananampalataya, ang taglay niya. Kaya doon niya nabulay-bulay ngayon ang halimbawa ni Enoch na kahit sa mahirap na sitwasyon, lubos ang napalugdan ni Enoch si Jehovah. Kaya nakikita yun sa kalagayan niya at ikinapit niya. Ayan. Sangayon dito, no? Salamat sa mga komento niyo. Sabi dito, may mga ilang sitwasyon na baka maisip ng isang Kristiyano na kailangan niyang gumawa ng paraan para ipagtanggol ang kanyang sarili o kanyang ari-arian. Paano niya magagawa iyon? Sabi dito sa ulat ng Awit 51:14, sabi doon, iligtas mo ako mula sa pagkakasala sa dugo, O Diyos. Sisiguraduhin niya kung sakali na talagang nanganib yung buhay niya, sisiguraduhin niya na hindi siya makakapatay ng tao. Kaya sang-ayon dito do sa mga tanong mula sa mga mambabasa, kung nakita niyo yan, na sabi doon, dapat bang magkaroon ng isang Kristiyano ng baril o rifle bilang proteksyon sa ibang tao? Kung nasubaybayan niyo to, kung nabasa nito, hindi. Pero mayroong option dito do sa bandang huli, sabi doon sa bandang huli, baka ipasya ng isang Kristiyano na magkaroon ng baril gaya ng rifle o shotgun para gamitin sa pangangaso ng pagkain o bilang proteksyon sa mababangis na hayop. Nasa kanyang pagpapasya yon kung nandun siya sa lugar na puro mabangis ang hayop. Pero ang sabi dito, kung hindi niya ito gagamitin, kailangan alisin niya yung bala nito, kalasin niya. Para kung sakaling manganib naman siya doon sa mga tao, hindi niya pwedeng gamitin yun. Kaya ang punto dito, hindi dapat talaga gumamit o mag-ingat ng baril ang mga tunay na Kristiyano, tayo ng mga saksi ni Jehovah. Salamat sa inyo mga kapatid, no? Balik na tayo sa chairman. Salamat, Brother Magpili, sa mahusay na pangunguna sa talakayan ng unang bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano. Ang sunod na bahagi ay may kinalaman sa kampanya para sa memorial. Ito po ay 5 minutong pahayag at tungkol sa kaayusan para sa kampanya. Ito po ay gagampanan sa atin ni Brother Rizal Mejulio. Excited na ba kayo mga kapatid? Excited na ba kayong mamahagi ng ating imbitasyon sa memorial? Kasi sa March 2, umpisa natin ang pamamahagi ng imbitasyon ito. Ngayon, ano ba yung mga mangyayaring event sa buwan na ito ng Marso? Una, mamahagi tayo ng mga imbitasyon sa bahay-bahay, pero siyempre, tulad ng pamamahagi ng ating ng regional, sa ganun din para natin ito isasagawa. At sa katunayan, marami tayong available na mga imbitasyon na halos 8,000 ito. Kaya siguradong makukubrehan natin yung ating mga teritoryo. At siyempre, pag may kinalaman din sa pamamahagi, kailangan din na bigay talaga natin doon sa mga tao na makakausap natin. Pwede natin itong iwanan sa mga bahay na alam natin na hindi man nakapagbukas, pero may tao rin sa loob. At pwede din doon sa mga bahay na nakasarado, pero ingat tayo na kailangan sana maibigay natin ito ng
maingat at siguraduhin natin na hindi ito mawawala. No? At siyempre pinanabikan din natin yung mga event na mangyayari sa buwan ng Marso. Tulad halimbawa, nung bago ang memorial, meron tayong mapapakinggang special talk. Ano? At ito naman ay magaganap sa March 16. Ito sa alas 8 ng umaga, alas 8:30 ng umaga dito sa Kingdom Hall. Ano ba yung paksa na tatalakayin sa pahayag na ito? Yung pagkabuhay muli, tagumpay laban sa kamatayan. At sa mismong araw ng memorial, sa linggo, March 24, susundin natin yung utos doon sa Lucas, Kabanatang 22, talata 19. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nating dumalo. Ano yun? Yung patuloy niyong gawin ito bilang pag-alala sa atin. Utos yan na sa lahat ng Kristiyano na pumunta o gawin yung pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. At gaganapin yan doon sa Max Restaurant sa ganap na alas 5:45 ng gabi. Yun. Sa atin din, kakasabik din sabihin na sa Marso at Abril, mayroong offer para sa ating lahat. Ano yun? Doon sa mga makakapag-auxiliary pioneer, meron 15 oras lamang na pwede nating abutin kung kayo ay mag-o-oxy sa 2 buwang iyon. Kaya ngayon pa lang, pwede na tayong magplano kung tayo ay makakabahagi o para magkaroon tayo ng panahon na makabahagi sa napakahalagang buwan na ito, na kung saan ay ating alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At para sa ating bahagi, ito yung pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa kamatayang binigay na pinagkaloob ng Jesus Christ para sa lahat ng mga tao. Pero, siyempre pa, ang magtatamasa lang yan ay yung mga magsisikap na pahalagahan ang kamatayang iyon. Maraming salamat, Father May Julio, sa pangunguna sa pahayag. May kinalaman sa mga tagubilin para sa kampanya ng memorial. Dumako na tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang naka-assign na pag-aaralan ngayon ay ang Kabanata 6, talatang 9 hanggang 17. Ang pamagat ng paksa ay si Esteban talagang kalugod-lugod sa Diyos at puspos ng kapangyarihan. Tunghayan natin ang bahagi ni Brother Isi Pariliaga at ang kanyang tagabasa is si Brother Florence Umali. Muli, ipagpapatuloy natin yung ating pinag-aralan ng nakaraan. May kinalaman kay Esteban dito sa Kabanata 6 nung aklat na lubusang magpatotoo. Naalala natin nung nakaraang linggo ay si Esteban ay nasa isang hearing o nasa isang hukuman sa harap ng Sanhedrin. Pinaparatangan siya ng mga akusasyon. Ayun, ano matututunan natin doon? Makikita natin kung paano siya sumagot ngayon. Malalaman natin yung mga magagandang punto na maaari nating gamitin sa ating paraan ng pangangatwiran at gayon din sa paraan ng ating pangangaral. Dito tayo sa paragraph 9 and 10, buong tapang na nagpatotoo tungkol sa maluwalhating Diyos. Pakisuyuan natin si Brother Umali na basahin ang parapon 9 and 10. Gaya ng binanggit sa pasimula, ang mukha ni Esteban ay kalmado, parang anghel, habang pinapakinggan niya ang mga paratang laban sa kanya. Bumali ngayon si Caiphas sa kanya at nagsabi, "Totoo ba ang mga ito?" Pagkakataon na ni Esteban na magsalita, at nagsalita nga siya. Tinutuligsa ng ilang kritiko ang pahayag ni Esteban. Sinasabi nila na sa kahaba-haba ng kanyang pahayag, hindi man lang nito nasagot ang mga paratang laban sa kanya. Pero ang totoo, nagbigay si Esteban ng isang napakahusay na halimbawa para sa atin kung paano ipagtatanggol ang mabuting balita. Tandaan na pinaratangan si Esteban ng pamumusong sa Diyos dahil nagsalita raw siya laban sa templo at ng pamumusong kay Moises dahil nagsalita siya di umano laban sa kautusan. Ang sagot ni Esteban ay sumaryo ng 3 yugto
ng kasaysayan ng Israel na may ilang puntong idiniin sa mataktikang paraan. Isa-isahin natin ang tatlong yugtong ito ng kasaysayan. Maraming salamat sa mahusay na pagbasa. Sa tanong natin sa 9 at 10, bakit tinuligsa ng mga kritiko ang pahayag ni Esteban sa harap ng Sanhedrin? Unang bahagi ng tanong. Brother Roy, Mata. Tinuligsa ito ng ilang kritiko, yung kanyang mga salaysay doon, yung kanyang pahayag. Sabi nila sa pagkahaba-haba ng mga sinasabi niya, hindi man niya masagutan diretso yung maparatang sa kanya. So paratang. At doon makikita ngayon natin ang karugtong pa niya. Doon sa karugtong na bahagi ng tanong, ano ang kailangan nating tandaan? Doon sa paraan ng pagsagot ni Esteban, ano ang maaari nating matandaan doon? Brother Luistro? So, binigyan tayo ng example kung paano natin sasagutin. Tingnan natin muna, ano ba yung ipinaparatang sa atin? Basically, yun ang tinuturo sa atin sa ngayon. So, yung kay Esteban, ano ba yung pinaparatang sa kanya? So, parang namusong raw siya sa Diyos, hindi siya nagbigay galang doon sa templo, pati na rin kay Moises. Kaya ang sagot niya, yung history ng templo, pati na rin kung binigay na utos kay Moises. Kaya makikita natin doon, napakaganda nung explanation niya kung paano na nabuo yung templo, ano rin yung mga utos na binigay ng Diyos sa kanya sa templong ito, sa mga kautusan, upang sa ganun makita na hindi naman talaga siya namusong o wala siyang nilabag na kautusan. Maraming salamat. Doon sa paraan ng pagsagot ni Esteban, iniisip kaya ng mga bahagi ng Sanhedrin na talagang sasagot si Esteban? Doon sa nakikita nila habang hearing. Iniisip kaya nilang sasagot si Esteban o ganun na lang siya? Nakita niyo doon sa larawan. Baka hindi nila ini-expect na sasagot pa si Esteban. Brother Luistro. Sabi nga doon sa nagdaan nating pag-aaral, parang kagaya ng isang anghel, napakaamo, Kaya baka isipin ng iba, baka hindi na talaga sumagot to kasi baka tanggapin na lang niya kung ano yung ihahatol natin sa kanya. Pero nakita rito, doon sa haba ng sagot pa lang ni Esteban, pinapakita niyang alam na alam niya kung ano talaga yung ibinigay na kautusan ni Jehovah sa bansang Israel. Maraming salamat. Iba pang punto, Brother Villavicencio. Napakaganda ngang halimbawa ni Esteban doon sa pagsagot. Kasi kung papansinin natin doon sa unang Pedro 3:15, makita natin kung paano pinaliwanag ni Esteban yung kanyang paniniwala. Ginawa niya yun sa pamamagitan ng mahinahon at may matinding paggalang at mataktikang paraan. Maraming salamat. Mamaya makikita natin kung paanong yung history ng Israel ay tumulong kay Esteban na maipaliwanag ng mahusay at masagot yung mga paratang sa kanya. Dito tayo susunod. Tingnan natin yung unang bahagi nun para po 11 at 12. Ang panahon ng mga patriarka. Nagsimula si Esteban sa pamamagitan ng pagtalakay tungkol kay Abraham na iginagalang ng mga Hudyo dahil sa pananampalataya nito. Habang tinatalakay ang mahalagang paksang ito na pare-pareho nilang pinaniniwalaan, idiniin ni Esteban na si Jehovah, ang maluwalhating Diyos, ay unang nagpakita kay Abraham sa Mesopotamia. Sa katunayan, ang lalaking ito ay isang naninirahang dayuhan sa lupang pangako. Noong panahon ni Abraham, wala pang templo, ni kautosang mosaiko. Kaya bakit nila igigiit na ang katapatan sa Diyos ay dapat na laging nakadepende sa gayong mga kaayusan? Malaki rin ang paggalang ng mga tagapakinig ni Esteban kay Jose na inapo ni Abraham. Gayunman, pinaalala ni Esteban na ang matuwid na si Jose ay inusig ng mismo mga kapatid niya, ang mga ama ng mga tribo ng Israel, at ipinagbili pa nga siya para maging alipin. Pero siya ang naging instrumento ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa tagutom. Tiyak na nakita ni Esteban ang pagkakatulad ni Jose at ni Jesucristo.
Pero hindi niya ito ibinangon para patuloy pa silang makinig sa kanya. Maraming salamat. Tanong sa 11 at 12. Letter A, paano mabisang ginamit ni Esteban ang halimbawa ni Abraham? Panahon ng mga patriarka. Sister Dehar. Kasi binanggit nga na malaki yung paggalang ng mga Hudyo kay Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero kung tutuusin, si Abraham, itinuring siyang kaibigan ng Diyos, itinuring siyang matuwid ni Jehovah nang wala pang kodigo ng kautusan na ilalabas noon sa Israel. Yun yung importante, no? Kilala ba ng mga taong kausap niya yung ibinangon niyang halimbawa? Brother Calso. Maganda yung paraan niya ni Esteban kasi alam niya yun ang common ground. Pinaniniwalaan din ng mga laban sa kanya. Kaya ginamit niya kay Abraham. Kaya doon lang sa parting yon, talagang, kumbaga, matatahimik sila kasi pareho lang sila paniniwala eh. Kaya maganda yung paraan niya ng pagsagot. Yun. Brother Mehulio. Nakikita natin dito yung magandang argumento. Kasi ang argumento nila yung tungkol sa templo at tungkol sa batas mosaiko. Kasi yung mga ito, so yung mga Hudyo ay diehard doon sa lugar at saka diehard din doon sa kautusang mosaiko. Pero pinakita dito ni Esteban na hindi laging ganon kasi si Abraham nga walang templo, walang kautusan. Nagkaroon ng pananampalataya at sinang-ayunan ni Jehovah. So, ibig sabihin, hindi niya rito na hindi mahalaga hindi talaga laging mahalaga yung dako ng pagsamba at yung pagsunod sa kautusan. Maraming salamat. Brother Luistro. Makikita rin natin yung magandang halimbawa ni Esteban doon sa unang opening statement niya. Sabi niya doon sa 7:2, mga kapatid at mga ama, makinig kayo. So pinakita niya yung paggalang doon sa mga hukom na hahatol sa kanya. Sa pagtawag sa kanila ng mga ama, mga kapatid. Tapos ginamit rin niya yung common ground kasi sabi niya, na ang maluhating Diyos ay nagpakita sa ninuno nating si Abraham. Ibig sabihin, ninuno niya si Abraham, pareho din nila. Kaya makikita natin doon na meron talaga silang isang pinagmulan. Yun. Ginamit niya yung common ground, gumamit siya ng paggalang sa kabila ng alam niya, mas makatwiran yung sasabihin niya kaysa doon sa kanyang kausap. Hindi niya sila pinahiya na mga walang alam. Ito yung sagot. Hindi ganon. Kasi alam niya, hindi tatanggapin kapag ganon yung paraan niya kanyang pakikipag-usap. Letter B tayo. Bakit binanggit ni Esteban si Jose sa pahayag niya? Brother Libres. Binanggit ni Esteban yun kasi malaki rin ang paggalang nila kay Jose doon sa ina po ni Abraham. At ipinaalala nga ni Esteban na inusig din siya kung ano nangyari sa kanya ng mga kapatid niya. Pinagbili pa siya sa noon at para maging alipin. Pero yung pala, binanggit din ni Esteban na si Jose ay naging instrumento para iligtas yung bayang Israel sa tagutom. Marahil yung pagsasalita ni Esteban na gano'n, nasa isip niya yung pagkakatulad kay Jesus noon. Na si Jesus ay isang tagapagligtas din ng sangkatauhan. Pero hindi niya na tinalaka yun. Yung kay Esteban, doon niya itiniin yung may layunin ng Diyos doon sa paggamit niya kay Jose. Yan. So ano uli yung common ground naman dito sa paggamit niya kay Jose? Kilala namang, sige, Sister Umali. Meron po kasing kung babanggitin kasi ni Esteban, si Jesus, baka hindi sila makinig. Maraming salamat kasi ayaw nila kay Jesus. Brother Mata. Pamilya sila kay Jose. At alam na alam nila ang record ni Jose. At doon nila makikita na yung sasabihin talaga ni Esteban, papaniwalaan din nila. O si Esteban din, alam na alam ni Esteban din yon. Kaya common ground yun para sa kanila. Okay. So kilala, pare-pareho sila ng kilala.
alam din niya kung ano yung gustong marinig ng kanyang mga kausap. Kaya yun yung kanyang ginamit na mga argumento. Napakagandang mga punto, no? Dito tayo susunod, tingnan natin yung susunod na bahagi ng kanyang argumento para po 13. Ang panahon ni Moises. Maraming tinalakay si Esteban tungkol kay Moises na angkop naman. Yamang marami sa mga miyembro ng Sanhedrin ay mga Saduseyo na walang ibang tinatanggap na aklat ng Biblia maliban sa mga isinulat ni Moises. Alalahanin din ang paratang na si Esteban ay namusong kay Moises. Tuwirang nasagot ng mga pananalita ni Esteban ang paratang na yan. Yamang pinakita niyang napakalaki ng paggalang niya kay Moises at sa kautusan. Ayon sa kanya, tinakwil din si Moises ng mga taong sinikap niyang iligtas. Tinakwil nila siya noong 40 anyos siya. Pagkalipas na mahigit 40 taon, ilang ulit naman nilang hinamon ang kanyang pamumuno. Sa ganitong paraan, unti-unting pinalitaw ni Esteban ang isang mahalagang tema. Paulit-ulit na itinakwil ng bayan ng Diyos ang mga inaatasan ni Jehovah ng mga siwa sa kanila. Tanong sa 13. Paano nasagot ng pagtalakay tungkol kay Moises ang mga paratang laban kay Esteban? At anong tema ang napalitaw dahil dito? Sige, Brother Luistro. Paksiyo. Kaya hindi totoo na hindi niya sinagot yung paratang sa kanya kasi isa sa mga pinaratang sa kanya, hindi siya nagbigay galang kay Moises. Samantalang doon sa isa sa mga binanggit niya, sa Gawa 7:38, may liwanag na pinakita niya na si Moises ang ginamit ng Diyos bilang mediator, tagapamagitan ng bansang Israel. No? Kasi sinabi niya, siya ang kasama ng kongregasyon sa ilang. At narinig niya ang buhay na salita ng Diyos na ipinalam naman niya sa atin. Kaya diniin niya yung role ni Moises doon sa bansang Israel lang siya ay nasa ilang. Kaya pinakita rito, hindi totoo talaga yung ipinaratang sa kanila na hindi siya nagbigay galang kay Moises. Actually, maganda yung point dito, doon sa footnote, idiniin, na maraming binanggit si Esteban na dito lamang niya nabanggit sa buong Biblia. Halimbawa, yung age ni Moises, yung edad niya, nang siya ay umalis sa Ehipto, siya ay 40 years old. Kaya pinakita rito na talagang may pagkaalam pa siya. Malawak yung kaalaman niya kay Moises. Kaya naman talagang ginamit niya iyon upang ipakita na sabi nga ang point ay na kadalasan na o paulit-ulit nire-reject ng bayan ng Diyos yung mga ipinapadala ni Jehovah bilang mga isinugo niya. Maraming salamat. Brother Mata. Tsaka yung tuwirang sinagot ni Esteban yung mga paratang. Ito yung pinaratangan na mas magaling pa sa nagparatang sa kanya. Mas alam niya kung ano yung ipinaratang sa kanya at alam niya kung paano sagutin ito. Kaya dito natin makikita na talagang si Esteban, ay talagang yung mga akusasyon, hindi totoo manufactured lahat. Maraming salamat. Doon sa Gawa, Kabanatang 7, talatang 38, yung pananalitang ipinaalam niya sa atin, ano ang ibig sabihin nun? May kinalaman doon sa kaso ng pamumusong. Kasi parang ayaw daw gawin neto ni Esteban, yung ayaw daw sumunod sa batas mosaiko. O kaya hindi niya ito ginagalang. Pero yung binanggit niya doon na, gaya na nabanggit ni Brother Luistro kanina, naging tagapamagitan, tapos ipinaalam niya yung salita ng Diyos sa atin. Si Esteban yung nagsasalita. Ano ibig sabihin? Brother Calso. Yung mga nag-aaso sa kanya, naniniwala kay Moises. Ngayon siya, naniniwala rin kay Moises. Ginamit niya yun, binanggit niya yun sa atin. So ibig sabihin, hindi nadamay niya sila na pareho tayo ng pananalig kay Moises. Ayun. Yeah. So ibig sabihin, hindi niyo ako kailangang akusahan. Ginagalang ko rin si Moises katulad niyo. Kasi pareho lang tayo ng tinanggap eh. Di ba? Kaya maganda yung mga argumento na ibinabangon talaga nito ni Esteban. May nakita pa kayong magandang punto dito? Ano yung nagpapakita uli na maraming alam
si Esteban kay Moises? Ano yung puntong yan eh? Sister Umali. May mga impormasyon nga na binanggit si Esteban na hindi natin matatagpuan sa iba pang bahagi ng Biblia gaya ng edukasyong tinanggap ni Moises sa Ehipto, ganon din yung kanyang edad nung una siyang tumakas mula sa Ehipto at yung tagal ng paglagi niya sa Midian. Maraming salamat. Matapos niyang sagutin yung mga argumento, ano yung, kumbaga, subtle way o yung pagbaliktad niya ng tao, mahirap sabihin sa Tagalog, o paano niyang ibinalik yung mga tanong na ito doon sa mga nag-aakusa sa kanya? Ano yung sinabi niya sa ibang pananalita? Na parang paulit-ulit na ano? Brother Arjona. Mula kay Abraham, kay Jose, at saka kay Moises, may kita natin mga tapat tinanggap ni Jehovah sa nasang-ayunan na kinikilala din ng mga taong ito na ginagalang din nila, pero hindi nakita nilang punto na sinasabi ni Esteban na iniquit niyang sarili sa 4-3 ito na mga tapat, pinag-uusik, tinatakwil din, kinukontra. Ganon din ako, kaya dapat mag-isip kayo. Kasi sila ay tapat, tinakwil, ako rin. Kaya pareho kayo nagkasala sa Diyos. Hindi niyo ba nakikita yung history? Hindi niyo ba nakikita yung nangyayari? Ito na yung trend eh. Na lagi na lang kung sino yung mabubuti. Sila yung tinatakwil. Brother Mata. Kasi may trend nga sila. History repeat itself. Oo, kaya ganun nga yung nangyayari sa kanila. Pero hindi pa rin makuha na itong mga taga-bahagi ng miyembro ng Sanhedrin yung mga argumento na kanilang ibinabangon. Doon tayo dako sa huling bahagi na itong kanyang argumento, 15 and 16. Ay, sorry. Meron pa pala na iwan. 14 muna. Pinaalaala ni Esteban sa mga tagapakinig niya na inihula ni Moises na pipili ang Diyos ng isang propeta na gaya ni Moises mula sa Israel. Sino ito at ano ang magiging pagtanggap sa kanya? Sinagot ito ni Esteban sa konklusyon niya. Samantala, isa pang mahalagang punto ang pinalitaw niya. Natutuhan ni Moises na anumang lugar ay maaaring maging banal, tulad ng lugar ng nagliliyab na halaman kung saan nakipag-usap sa kanya si Jehovah. Kaya sa isang gusali lamang ba pwedeng sambahin si Jehovah gaya ng templo sa Jerusalem? Tingnan natin. Sa 14, anong mga punto ang napalitaw ni Esteban sa kanyang pahayag nang gamitin niya ang halimbawa ni Moises? Okay, Brother Luis Roque. Nakita natin na mayroong parang 2 punto pa na diniin si Esteban o binahagi niya. Kasi yung una, nandun yung pagkilala nila kay Moises bilang tagapamagitan, mediator. At binanggit ni Moises mismo yon, may darating na propeta na kagaya niya. Walang iba yon kundi ang Panginoong Jesus. Pero sabi nga, sinave niya yon sa last argument niya. Ang isa pang punto ay na pinakita doon kay Moises na nang siya ay dalhin ng Diyos doon sa nagliliyab na halaman, na pinaghubad pa siya ng tsinelas kasi banal na lugar yon. Pinakita lamang doon na anumang lugar, maaring ituring ni Jehovah na banal. Kaya nandun na yung next na argument niya, may kinalaman doon sa templo, na hindi talaga pwedeng i-confine na lang sa isang gusali yung pagsamba kay Jehovah. Kahit saan, pwede natin siya tutuusin, sambahin. Okay, napakaganda mga argumento. Kapansinin ninyo, nung nagbangon ng argumento itong si Esteban, hindi lang siya nagbangon ng 1 punto, 2 punto at 3 punto. Yung mga punto na yon ay tahi-tahi. No, magkakaugnay sila doon sa isa't isa. Kaya talagang masusundan mo kung ano yung flow ng gusto niyang iparating doon sa kanyang mga kausap. Ngayon, tingnan natin uli yung ikatlong bahagi ng kanyang argumento. 15 at 16. Ang tabernakulo at ang templo. Ipinaalaala ni Esteban sa hukuman na bago nagkaroon ng templo sa Jerusalem,
Inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng isang tabernakulo, isang naililipat tulad toldang kayarian para sa pagsamba. Sino ang maglalakas loob na sabihing ang tabernakulo ay mas mababang uri kaysa sa templo? Yamang si Moises mismo ay sumamba roon. Nang maglaon, nang itayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem, isang napakahalagang aral ang sinabi niya sa panalangin. Gaya ng sabi ni Esteban, ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Maaring gamitin ni Jehovah ang isang templo para matupad ang layunin niya, pero hindi nangangahulugang doon lamang siya pwedeng sambahin. Kung gayon, bakit iisipin ng mga mananamba na ang dalisay na pagsamba ay nakasalalay sa isang gusaling gawa ng tao? Mapuwersang tinapos ni Esteban ang argumentong ito sa pamamagitan ng pagsibig sa aklat ng Isayas. Ang langit ang trono ko, at ang lupa ang tuntungan ko. Anong bahay ang may tatayo ninyo para sa akin? Ang sabi ni Jehovah. O saan ako magpapahinga? Kamay ko ang gumawa ng lahat ng bagay na ito, hindi ba? Maraming salamat. Tanong sa A. Bakit mahalaga ang tabernakulo sa argumentong iniharap ni Esteban? Sister Umali. Kasi ito ay dito sumamba si Moises at ginamit niya yon para mapaisip yung mga kausap niya na bakit yung tabernakulo bagamat mababa ay ginamit ng Diyos para dun sumamba si Moises. Maraming salamat. Bakit waring sa unang tingin mukhang mababa yung tabernakulo kumpara sa isang maringal na templo na ginawa nito ni Solomon? Sister Sherin Calso. Dahil ang tabernakulo, kung titignan, tolda lang talaga siya na nalilipat. Pero ginagamit din ito para sa pagsamba sa Diyos na Jehovah. Okay, tapos yung templo, paano nyo ilalarawan? Brother Arjona. Napakaringal lang templo. Mayroon pang tinatawag ng gawin na Shekinah light eh. At pagka ang templo na yan, parang may pagkagulis. Pag tinamaan ng araw, talagang napakinang. Na talagang sakop ang ilang milya. Makikita yun. Kaya yun ang kaibahan. Kaya sa tingin ng mga Hudyo, ito San Henry, na talagang dapat yun ang i-value eh. Kasi magaso, malagang napakaringal. Pero hindi nga yun ang punto. Kasi nga, si Moises na tagapamagitan nila sa Diyos at sa tao, sa mga Israelita, isa tabernakulo lang sumambay. Anong punto doon? Wala doon sa laki ng ringal, kundi yung tawag dito na ginagamit ni Jehovah ng pagsamba yun. Yun, kahit yung isa gawa sa tela, yung isa gawa sa ginto. No? Pero doon ginamit yung pagsamba at ang punto, sinang-ayunan ni Jehovah, pareho yung pagsamba na ginawa nila. Letter B tayo. Paano ginamit ni Esteban ang templo ni Solomon sa kanyang pagtalakay? Pwede nyo i-conclude pa. Ngayon, anong conclusion? Brother Umali. So dalawa pa yung punto niya. Una, sinipin niya yung sinabi ni Solomon. Sabi ni Solomon, kataas-taasan daw hindi pwedeng tumira sa bahay na gawa ng kamay. Ikalawa, kay Isayas, hindi tayo pwedeng gumawa ng tirahan para kay Jehovah. Maraming salamat. Kaya, anong conclusion natin? Mas importante ba yung templo? Dapat ba nandun lahat ng dalisay na pagsamba? Brother Luistro? Sabi doon sa paragraph mismo, maaaring gamitin ni Jehovah ang isang templo para matupad ang layunin niya, pero hindi nangangahulugang doon lamang siya pwedeng sambahin. Ang point, kung ano yung sinabi ni Jehovah na para ng pagsamba, kung ito ang gagamitin natin, kung babalik uli sa tolda, sa templo o ibang lugar, yun ang dapat na gawin natin. Maraming salamat. Ito tayo sa 17. Habang nirerepaso mo ang pahayag ni Esteban sa Sanhedrin hanggang sa puntong ito, hindi ba't sasang-ayon ka na buong husay niyang napalitaw ang maling saloobin ng mga tagapag-akusa niya? Pinakita niyang ang layunin ni Jehovah ay pasulong, umaangkop sa kalagayan at hindi nakatali sa tradisyon. Ang mga nagbibigay ng sobrang pagpapahalaga sa magandang gusaling iyon sa Jerusalem at sa mga tradisyong may kaugnayan sa kautosang mosaiko,
ay hindi nakauunawa sa layunin ng kautusan at ng templo. Sa diwa, ibinangon ng pahayag ni Esteban ang isang mahalagang tanong. Hindi ba't wala nang hihigit pang paraan para parangalan ng kautusan at ang templo, kundi ang sundin si Jehova? Sa mga sinabi ni Esteban, pinatunayan niyang tama lang ang ginawa niya dahil sinunod niya si Jehova sa abot ng kanyang makakaya. Maraming salamat, Brother Umali, sa mahusay na pagbasa. Sa pahayag ni Esteban, paano niya pinalitaw ang maling saloobin ng kanyang mga tagapakinig? Sister Calso. Pinakikita lamang ang layunin ng Diyos na Jehovah ay pasulong, umaangkop sa kalagayan na hindi nakatali sa tradisyon. Maraming salamat. Sentimental ba yung kautusan ni Jehovah o yung kanyang organisasyon na talagang napakalaking pagpapahalaga sa mga bagay-bagay? Brother Luistro. Sabi nga doon sa Ingles, ang layunin ni Jehovah ay progressive, dynamic, hindi static, hindi nakatigil lang. Kasi pinakita doon, nagbabago. Kaya nga sumusulong, patuloy na sumusulong yung layunin ni Jehovah. Kaya dapat sana yung tagapakinig niya sumulong din. Yun. Umaalin-sabay tayo doon sa karo ni Jehovah. So kung ito'y mabilis, ganun din yung dapat natin gawin. Letter B. Sa pahayag ni Esteban, paano niya sinagot ang mga paratang sa kanya? Nagkwento lamang ba siya talaga? Ang napakahabang kwento ng history. Brother Arjona. Sa liwa kasi yung pagpapahalaga ng mga Sanhedrin, mga Hudyo Parisiyo, o itong mga taong ito sa Sadduceo, sapagkat yung interpretation nila ay mali Totoo na bagamat lipas na yun, ay ginagamit sa pagsamba kay Jehovah yun Yung approach ngayon ni Esteban, kung paano na i-breakdown yung mga banal na bagay at pagsamba kay Jehovah na sinasang-ayunan niya, totoo naman, kasama naman talaga yung kaayusan niya na yun. Na dapat, ang value doon, ay hindi nila dapat awayin si Esteban o akusahan na namumusong sapagkat may meron siyang predicate yung based doon sa kanyang pagka-relate ng mga kaayusan ni Jehovah pagsamba mula kay Abraham hanggang dito ngayon sa panahon na progressive na sa pagbabago. Kaya ang importante ay yung malaman natin yung simulain, yung layunin ng kautusan kung bakit iyon ginagawa kaysa blindly sinusunod natin yung mga kautusan na parang nakaprogram lang tayo ng mga robot na talagang yun lang yung ginagawa natin. Kasi doon natin makikita yung pag-ibig ni Jehovah at yung karunungan ni Jehovah. Sa susunod na linggo ay pagpapatuloy natin yung pag-aaral na ito. Makikita pa natin yung matututunan natin sa paraan ng kanyang pangangatwiran. Balik tayo sa chairman.